I-comment mo, kokomentuhan ko. Mga kaibigan, ito po ang comment ni Vincent Joel Lee Dickinson. Ang sabi po niya, bakit ayaw nila i-identify ang pangalan ng mga hoarders at smugglers? Sila ang nanggigipit sa tao, dapat ibulgar ang mga pangalan at pagmumukha nila. So mga kaibigan, ito ang sagot ko po kay Vincent Joel Lee Dickinson. Nandun na tayo, no, yung gigil natin dito sa mga smugglers at mga hoarders kasi nga sila yung nagpapahirap sa ating bansa. Economic sabotage yan. Pero kasi dito sa bagong administrasyon, meron tayong tinatawag na due process. At iniingatan din yung mga kapakanan, mga reputasyon ng bawat tao sa lipunan, no? Kasi alam natin na kapag pumutok na 'yan, no, na ilabas yung kanilang pangalan, yung kanilang mga pagmumukha, pati ang kanilang mga pamilya, mga kaapu-apuhan, damay, lalo na kapag may mga anak, 'di ba, nabubuli sa schools. So, ito po ay karapatan din pantao nitong mga hoarders at mga smugglers na ito, no, hanggat hindi po sila nasasampahan ng kaso at hanggat hindi po sila convicted na talagang sila yung may kasalanan, sila talaga yung hoarders at smugglers, ay sang-ayon din po ako na huwag muna ilabas ito sa media, yung kanilang mga pagmumukha. Alam niyo po ba kung bakit? No, nasabi ko na kanina kasi para maproteksyonan din yung kanilang mga reputasyon. At isa pa po, sa mga nagdaang administrasyon, napakaraming administrasyon na ang nagdaan. Nauna kasi yung publicity sa social media or sa mga mainstream media. Pagkatapos po, nalalaman na lang na hindi naman pala totoo na nagnakaw, hindi naman pala totoo na nagkasala. Kaya eto po ngayon ang iniiwasan ng bagong administrasyon. Katulad po ng nangyari kay President Marcos Sr. Nauna na ipagkalat sa buong mundo na siya ay magnanakaw. Pero ano pong nangyari? Napatunayan na wala naman talaga at never pong na-convict si President Marcos Sr. No? So, yan po ang iniingatan ng bagong administrasyon, which is very human po ang dating. Na talagang andoon yung human rights. Kasi nga, kahit naman may mga criminal, mga hardened criminal na tinatawag, may mga human rights din yan na dapat nating pangalagaan. Yun lang po, at para sa akin, wala pong problema dito. Unless na caught in the act. No? Katulad na lang ng halimbawa, robbery in the bank, na talagang nahuli, caught in the act, na talagang nagnakaw. So kapag ganun po, pagkatapos ng action, no, na siya ay nahuli, televise agad yan sa mga mainstream media, sa social media, kasi caught in the act huling-huli na talagang nagnakaw. Pero dito po kasi sa kaso po ng mga smugglers at ng mga hoarders, usually, itong mga to, hindi po sila yung nasa front. Kadalasan, kasi sila nga ay mga big time, no? Kadalasan, sila po, yung mga nasa likuran lang, sila lang yung mga nag-uutos. Yung mga naka-front po dito, ay yung mga middleman or yung mga seller, reseller na pinagbabagsakan or yung mga napag-uutusan lang. Pero yung talagang mga hoarders, no, yung mga may-ari talaga nito, nasa likuran lang yang sila. At madalas hindi sila nagpapakilala kung sino sila, hindi sila nagpapa-identify doon sa mga kanilang mga napag-uutusan, no? Pasa-pasa po yan. Hindi po sila nagfo-front, no? Para hindi sila makilala kung sino sila. No? So, kaya mahirap po talaga ma-identify. No? Pero, sa ngayon po, na-identify na nga kung sino sila, pero hindi pa rin sila pwedeng ilabas ng ganon-ganon na lang yung kanilang mga pangalan at yung kanilang mga mukha kasi hindi naman caught in the act. No? So, pinapangalagaan dito yung reputasyon ng kanilang mga pamilya na katulad po nangyari noon kay CJ Corona, o inilabas na ganito, na nagnakaw, corrupt, ganito ganyan, nabully, pati yung mga maliliit na bata, no, mga maliliit na apo, nabully sa schools. Pagkatapos kamukat-mukat mo, acquitted, wala naman pala talagang kasalanan si CJ Corona. Yun po.